Ito pang programang Usapang Legal, nakakasama niyo po Attorney Rina Seco para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Usapang Legal. Today is Thursday. Aba, para sa iba, last day na po ng pagtatrabaho ngayong linggo. Excited ng lahat, maliban na lamang doon sa mga siguro itong mga taga Pag-asa, nalulungkot din kasi hindi makakapagbakasyon. Busy. Si Benny Estareja ng Pag-asa ay nasa linya natin para mangungumusta po tayo sa sitwasyon ng ating panahon. Magandang gabi po sa inyo. Gabi po sa inyo, ganyan din sa ating mga taga-subaybay. As of 4 in the afternoon ay huling namataan po ang sentro nitong si Super Typhoon Leon, 215 kilometers east-southeast of Batanes. Ito ay may taglag na hangin ng 185 kilometers per hour malapit sa kanyang mata at may pagbugso hanggang 230 kilometers per hour na. At kumikilos ito pahilagang kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Inaasahang pinakamalapit ang sentro nitong bagyo ngayong gabi hanggang bukas ng umaga. Nakataas po sa ngayon ng tropical cyclone wind, signal number 4 sa Batanes. Signal number 3 naman po sa silangang bahagi ng Mabuyan Islands at sa bayan ng Santa Ana sa Cagayan. At signal number 2 sa rest of Cagayan, northern portion of Isabela, Apayao, Kalinga, northern and eastern portions of Abra, eastern portion of Mountain Province, and Ilocos Norte. Habang signal number 1 naman sa rest of Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, natitirang bahagi ng Mountain Province, Ifugao, Benguet, rest of Abra, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, signal number 1 din sa Nueva Ecija, Aurora, at hilagang or northeastern portion of Tarlac. Ito yung mga lugar na makakaranas po ng mga pagbugso ng hangin sa susunod po na 24 oras at pinakamalalakas pa rin dito po sa may areas ng Batanes and Mabuyan Islands. At habang lumalapit itong si Bagyong Leon ay posible rin tayo magtaas ang signal number 5 over Batanes. Sa mga pag-ulan naman po, hindi lang concentrated dun sa may extreme northern Luzon, yung mga paulan natin. Malawak po ang bagyo, around 600 kilometers. Kaya may mga areas pa rin sa Luzon na magkakaroon, even parts of Visayas na magkakaroon po ng matitiding ulan sa susunod po na 24 oras. Hanggang over 200 millimeters po na dami ng ulan sa Batanes at sa Cagayan ang mararanasan, habang meron tayong heavy to intense naman or around 100 to 200 millimeters na dami ng ulan sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, Apayao, Abra, Isabela, hanggang dito sa may Occidental Mindoro, Calamian Islands at lalawigan ng Antique. Moderate to heavy rains naman hanggang bukas ng hapon sa Kalinga, Mountain Province, Benguet, La Union, Pangasinan at Negros Occidental. Kaya nandyan pa rin po yung banta ng baha at landslides. Lagi makapag-coordinate sa inyong mga local disaster risk reduction and management offices kung kinakailangan po na paglikas. At yan muna latest. Sir Benny? Yes po. Signal number 5 ba kamo? Possible po. For now po yung highest natin is signal number 4. Oo, pero nakakatakot ito. Pero hindi ito kasing lakas naman, no? Inaasahan ba natin ito na maging kasing lakas ni Bagyong Christine? Si Christine po kasi iba rin yung karakteristik ng bagyong ito dahil hindi naman siya umabot po ng typhoon habang binabagtas ang northern Luzon. Subalit mas marami itong naibuhos po na ulan. Dito kay Bagyong Leon, so far naman po yung mga na-observe natin, may mga piling areas po na merong mga torrential rains, mga intense rains, pero iba naman po yung mga lugar na apektado, lalo na dito sa may northern Luzon. Pero mas malawak yung Christine kesa kay Leon in terms of pagbuhos ng ulan kasi Luzon, Visayas, Mindanao ang sinaklaw nitong Christine. Tama po, si Christine, minsan umabot siya ng more than 700 kilometers yung radius. Whereas itong si Christine sa ngayon po nasa 600 kilometers naman. Pareho pong malaki naman. Pero dito ba yung mga flights natin, pwede pa kayang mangyari na magkaroon ng flights or magkakaroon ng mga cancellations? For sure po yung mga areas sa northern Luzon, meron pong mataas na chance na magkakaroon ng cancellation or delays. But doon sa mga areas, for example, yung dito po sa may Visayas, sa may Mindanao, wala naman pong inaasahan or mababa yung chance. Okay, so wala pa rin kayong bakasyon, sir, Actually, wala po. Wala. Mahuhuli lang po. Dahil nandyan pa si Leon. Okay. Maraming salamat po sa inyo dyan sa Pag-asa at ingat po kayo. Ingat po. Magandang gabi po sa inyo. Usapang Legal. Ayan, so posible pong umabot sa signal number 5. Medyo nakakalungkot, no? Sunod-sunod ang mga bagyo. Ngayon, magkakaroon din ng mga malalakas na pag-ulan. Although hindi kasing lapad or kasing lawak ng naging pag-ulan kagaya nung kay
Christine. Pero ingat po kayo, lalong-lalo na yung nandyan sa norte, Ma'am Grace Recta. Nanonood ba kayo ngayon? Ingat po kayo ha, at yung mga kababayan natin dyan sa Batanes. No? May mga nanonood din tayo dyan. Magandang gabi po sa inyo. And I hope naghahanda po kayo, no, para i-secure ang inyong mga properties at inyong mga sarili. Usapang Legal. Para po sa mga nagbabiyahe ngayon, magandang gabi po sa inyong lahat, no? Bukas tayo ay mag-uumpisa na ng coverage dito sa DZRH hanggang sa Friday at syempre on Saturday, no? So expect po ninyo na on Friday ay walang usapang legal, magkakaroon po ng patuloy na coverage. So ngayon po ang ating last hindi pa, meron ngayon po ang last episode ng ating programa for this week, pero magbabalik po ako on Monday. Ayan. Pero meron pa rin po tayong DZRH Malakas Promo Question tonight. Ang tatalakayin po natin sa ating programa tonight, may pananagutan ka ba sa inutang ng asawa mo bago pa kayo ikasal? Usapang Legal. Diba yan ay common? Ang dami sa ating mga napangasawa, merong mga existing na pagkakautang. Kapag ka ba kayo ay kinasal, no? Kayo ba ay may, halimbawa, yung napangasawa mo, may utang, no? Ikaw ba pwedeng singilin ng pinagkakautangan ng asawa mo? Usapang Legal. Yan. At ano nga ba yung mga pwedeng isingil sa'yo? Kung sakasakali, halimbawa yung asawa mo mahilig sa bag, purse, no? Yun ang tawag nila, purse, no? Yung medyo may kamahalan, yung iba may H o kaya ay basta alpabeto na no? Alpabeto na ang bag no? Merong YSL, merong LV, merong H for Hermes, ano pa ba? Yung mga sikat ngayon, no? Ako kasi mahilig ako sa local, doon lang tayo sa afford. Tsaka mas maganda pa rin na suportahan ang ating lokal na na mga produkto. Maliban pa sa, wag po kayo magtatangkilik ng mga peke ha. Bakit? Kapag po kayo ay magbabiyahe abroad, no? May confiscate po yung peke ninyong item, kaya iwasan. Usapang Legal. Ayan. So para po sa mga mag-aasawa, tanongin niyo muna, ikaw ba may utang? Bakit? Kasi baka naman ikaw ang pasagutin. Ito pa si JM Arroyo. Ikaw ba ay may asawa na iho? May asawa ka na? Kasi kung mag-aasawa ka pa lang, tanungin mo kagad yung mapapangasawa mo, ha? Ikaw ba ay may utang? Baka naman ako'y panagutin ng pinagkakautangan mo, hindi ba? Usapang Legal. Okay, so yan po ang tatalakay natin tonight. And of course, we still have DZRH Malakas Promo Question para po sa isang mananalo ng 500 pesos tonight. Pwede pa ding managot ang conjugal asset kahit walang, or conjugal properties kahit walang pahintulot sa pag-utang ang asawa kung blank. So fill in the blank lang po yan. At ang sagot ay matatalakay po natin tonight as we discuss our topic for tonight. No? Dakuan po muna natin yung mga, ano ba yung mga charges or mga obligasyon ng absolute community property. Doon na lang tayo, no? Kasi nga po, yung ating mga kababayan naman or dito sa Pilipinas, hindi naman tayo mahilig doon sa prenup, diba? Sino sa mga kakilala nyo ang nag-prenuptial agreement? Usapang Legal. Yung prenup o ibig sabihin yung kasunduan kung ano ang mag-govern or gagabay or sasaklaw sa mga ari-arian ng mag-asawa kapag sila ay ikinasal. As the phrase implies, no, ang prenup ay nangyayari bago ang kasal, no? So wala pong nangyayari na prenup na after ng kasal. Ibig sabihin antenuptial or before marriage, no? So yan po ang tatalakayan natin tonight. Magandang gabi po muna sa lahat ng mga nanonood, nakikinig sa atin. Kumusta ang iyong flight? Gael Enriquez, Napoleon Cafe, and then Dante Bardalosa, at syempre Ray Mendoza, at CJ Acelo, Alex Udaundo. Magandang gabi sa iyo. Jing Montero, Natividad. Siyempre, nanunood din po sa atin. Magandang gabi po sa inyo. Bongbong Dioso Salvacion, nanunood habang natatraffic sa SLEX. Ayan na, umpisa na ba ng Kalbaryo? Joseph Abalos, nanunood sa atin sa Tolosa, Leyte. Magandang gabi po sa inyo. I hope yung mga kababayan natin dyan ay nakarecover na mula sa bagyo.
Magandang gabi din sa iyo, Boboy Pertos dyan sa Puerto Princesa City sa Palawan, Maricor Angeles, Joseph Abalos, Abby San Jose. Gayon din sa iyo, Raymond Botalon dyan sa Laguna, Gian Michael de Polonia. Talagang may pa-hashtag. Maraming salamat po sa inyo. At ang magtatay na Wilson Aldea. Magandang gabi dyan sa San Antonio, Zambales, Ray Martin Taniegra. At magandang gabi din po sa inyo, Tony Aldos Villamater, Odette Oxales, Mami Belen Rivera, Kenneth Arevalo. Mami Belen, ikaw ba ay hindi naapektuhan ng bagyong Christine? Magandang gabi din po sa inyo. Jericho Ferrer, nanunood sa atin habang nasa Smart Araneta Coliseum para sa Game 2 ng PBA Governors Cup Finals. Laban ng Hinebra at TNT. Dati adik-adik pa ako sa panonood ng basketball nung college ko eh. Ako ay fan ni Jolas. Ganyan, magandang gabi sa iyo, Rico Bagisi, Chira Abraham, Sally Pau Pau, at Tita Ami Miraflor Garcia, Roxanne Costo, Valentino Melena Poncio dyan sa Hong Kong, Anthony Abrenica. Tita Ami, magse-celebrate na ng 16th birthday si Tita Sita Arevalo. Ikaw ba ay uuwi ng Marinduque? Usapang Legal! Okay, so magko-commercial na pala tayo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Good morning, good afternoon, good evening, and good night. Lahat ng mga nanonood sa atin dyan sa DZRH News, alam nyo po, na-discover ko, ang dami ko palang namimiss batiin dyan sa DZRH News, mga nanonood sa atin, lalong-lalo na si Farida Kari, magandang gabi, nanonood sa atin sa Maguindanao del Norte, Jay Putian, sa Cavite, Eduardo Narvaez, gayon din sa iyo, Mer Paras Brioso, at saka si Marialine Sumambod Rambo, nanunood mga Ramirez, ang taga Ramirez Organic Farm sa Barangay Labakid. President Manuel Rojas, Zamboanga del Norte. Ay, nakakatawa naman mga taga Zambales, lalong-lalo na ang Dolohan family, si Henry Dolohan, at kayo din sa iyo, Alona Palang. Patama ba ako? Hindi ko na mabasa dahil pala na. Magandang gabi po sa inyo, mga taga Binangonan, Rizal. Nanunood din sa atin ngayong gabi, Miss Adi Socrates, nanunood daw siya. Wednesday today. Yes, it's Wednesday today. Usapang Legal! Okay, yung mga hindi ko nabanggit mamaya po, alam niyo po, binavali ko po ang lahat ng mga nanonood sa atin dito sa ating programa. Kaya naman, bagaman at hindi ko po kayo nababasa lahat, yung mga messages ninyo, maraming salamat po sa inyo. Usapang At alam niyo po ba, dahil sa suporta ninyo, ay number 1 na naman po ulit sa ating time slot ang third quarter, yung Dos Compañeros. At number 1 din po, napakataas sa survey, ang ating hukumang pangtahanan, 11:30 to 12 every Saturday, yung legal drama. So maraming salamat po sa suporta ninyo sa atin. Usapang Legal! At magbabalik pa po ang programang Usapang Legal. Kasama si Attorney Rina Seco. Ilan po muna mga paalala, dyan lamang po kayo. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Usapang Legal! Nagbabalik po ang Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Tinatalakay po natin kung ikaw ba ay may obligasyon or may pananagutan ba inyong conjugal property sa mga inutang nung napangasawa mo nung kayo ay single pa pareho. Yan. Common po ito, let's face it. Marami ang mga ikinakasal na meron pang pagkakautang. Yung iba nakaloan, di ba? Nakaloan sa Pag-ibig, nakaloan sa SSS. Hindi bali ito dahil ito ay automatic na dinideduct po sa ating sweldo kung tayo ay employed. So, dinideduct yun. Halos hindi nyo yun namamalayan yung utang ng asawa nyo. Usapang Legal! Ang problema, kapag ka po hindi sa SSS o sa Pag-ibig, paano kung sa kapitbahay? Paano kung sa lending? Paano kung sa bangko na kailangan mong hulugan or kailangan niyang hulugan buwan-buwan? Paano kung nawalan pa siya ng trabaho at ikaw, Mr. o Mrs., ang solong nagtatrabaho, paano na? Usapang Legal! Yan po ang tinatalakay natin tonight. So malalaman po natin ano ba yung mga charges and obligations ng mga absolute community properties. Ano ba yung absolute community properties? Ito po yung mga properties na pagmamay-ari
ninyong dalawa ng asawa mo. Ano yung mga sinasaklaw nito? Lahat po ng ari-arian bago kayo ikasal, pagmamay-ari ninyong dalawa kapag kayo ay nag-asawa na. Okay? Ito ay kahit pa minana ng asawa ninyo mula sa kanyang mga magulang, basta't ito ay tinanggap, no? By tinanggap, ibig sabihin noong kinasal kayo ay patay na, no? Yung mga magulang o yung magulang na pinagmanahan, no? Basta tinanggap ito, bago kayo ikasal, ito po ay bahagi ng absolute community property. So, kapag ka po naman, yung mana ay tinanggap lamang o nangyari yung kamatayan nung nagpapamana, no? Noong kayo ay kasal na. Ito pong mana na ito na tinanggap noong kayo ay kasal na ay solong pagmamay-ari nitong nagmana. So, yun po ang pagkakaiba ha. Pagmana bago kayo ikasal, sa inyong dalawa ang pagmamay-ari nito. Saklaw ito ng absolute community assets. Kapag ka tinanggap during the marriage, ito po ay solong pagmamay-ari ng nagmana. Usapang Legal! Ayun. So yun po yung absolute community property. So, tandaan ha, mahalaga po itong talakay na ito para at least alam ninyo, no? Or alam natin, no? Kapag ka tayo ay nag-asawa o yung properties ng ating asawa, para din alam natin kung, oy, hindi mo pwedeng ibenta yan, tayong dalawang may-ari niyan, kahit mana mo yan sa nanay mo. O kaya naman, oy, no? May say ako dyan, pipirma ako dapat kung ibebenta mo o kailangan ng pahintulot ko. Because, no? Kung ikaw din naman ay buyer, sisiguraduhin mo din naman nakapirma siya, otherwise void po yung transaksyon kapag ka hindi ka nakapirma. Usapang Legal! Now, so ano nga ba yung mga charges and obligations ng absolute community property? Siyempre, yung expenses para sa support ng mag-asawa and your children, no? Whether legitimate or illegitimate, yung common children. Or kapag ka illegitimate, halimbawa anak sa una or anak sa anak sa iba, no? At hindi naman siya kasal doon, no? Yun po ay maaring ikarga doon sa absolute community assets, no? Ano? But of course, subject doon sa computation later on kapag ka nag-liquidate ng assets, no? Mababawas doon sa share ni Mr. o ni Mrs. kung kanino mang anak yun, kung sino man ang tatay nitong anak sa labas, no? Usapang Legal! Gayon din po yung mga utang, no, during the marriage, yun po syempre sa inyong dalawa yun. Kahit pa halimbawa po ay, basta po may pahintulot, pero kahit po walang pahintulot, kung ito ay nag-redound, no? Or ibig sabihin, nakabenepisyo dito or ginamit ito para sa mga pangangailangan ng pamilya, yan po ay chargeable doon sa community assets ninyo, sa community property ninyo. O kaya naman po, no? Halimbawa po yung mga taxes o binabayarang buwis o mga repair sa mga community properties, yun po ay dapat din na ikarga doon sa inyong pagmamay-aring dalawa. Gayun din, yung halimbawa, no, yung asawa mo gustong maging abogado o gustong maging engineer o gustong mag-PhD, mag-MBA, mag-pursue ng medicine, ito po ay kasama din sa gagastusan ninyo or gagastusin mula doon sa inyong community property. Usapang Legal! At eto, mga mister, mga misis, eto na. Yung mga antenuptial debts. Anong ibig sabihin ng antenuptial debts? Ito po yung utang, no, na na-incur bago kayo maikasal. Ibig sabihin nung kayo ay single pa, no? Basta ito ay redounded to the benefit of the family. Ibig sabihin, nakabenepisyo dito yung pamilya ninyo. Usapang Legal! Attorney, paano yun? Nagme-medicine siya noon, no? Nagkautang-utang siya. Pagkatapos ngayon ay doktor na siya. Kaya lang pinatigil ko, hindi ko na pinagtrabaho kasi baka makahanap ng iba. Yun lang ang problema. Usapang Kasi Legal! supposedly, di ba, makakabenepisyo ang pamilya ninyo kung pinagtrabaho mo siya. Kung napakinabangan yung ipinangutang niya, di ba? Yun ang problema. Kung
pinatigil mo. Usapang Legal. Ayan. Paano po yung sa sustento ng anak nyo sa labas, no? Kasama pa rin po yun, no? Dahil nga po yung obligasyon na ito ay doon sa asawa mo. Halimbawa, may anak sa labas ang asawa mo, yung anak sa labas. Ito po ay tinatawag na ang tawag doon, yung mga illegitimate children, no? Non-marital child, no? Usapang Or Legal. non-marital children. Ito po ay obligasyon noong kung kaninong anak ito or doon sa tatay or nanay na the parent, no? Kaya lang halimbawa po wala siyang sufficient na properties, maaari po itong ikarga doon sa absolute community assets provided na later on nga, no, nag-liquidate na at nag-determine ng mga exclusive properties yung share ng asawa mo na merong anak sa labas or non-marital child, no? Doon po iaawas yung mga na-advance. Kaya ikaw, Mr. Mrs., kung yung asawa mo ay may anak sa iba, isama mo or maglista ka. Maglista ka ng mga ginastos niya na kinuha doon sa inyong absolute community asset. Usapang Legal. Yung sa mga non-marital yung ibinigay doon sa non-marital children, yun ay ikakarga sa kanya later on. Magandang gabi sa iyo, Marcelo M. Sabi niya, Attorney Rina, sa ulan at hangin ng Leon, keep safe po for long weekend. Lakas po ng ulan, hangin sa Masbate kahit buntot lang ni Leon. Naku, yun ang problema. Magandang gabi sa iyo, Raul Matias, Ira Marie Yalong, Mierna de la Cruz, at syempre pa, si Ma'am, okay naman. I'm happy to know, Mami Belen Rivera, na hindi kayo naapektuhan, bagaman at hanggang dibdib pala ang baha doon sa area nila, doon sa ibang area. Sa kahabaan ng Santo Tomas, hanggang dibdib ang baha. Naku, magandang gabi din sa iyo, Violeta Montecalvo Zambrano. Si Raul Matias sa Ibos sa Guagua, Pampanga. Maraming salamat po sa panunood. Sabi ni Marcelo, paano po kung yung minana sa parents before marriage po, need ba ng last will para iwanan sa asawa? Thanks and God bless. Usapang Legal. Actually, kung halimbawa may nana po ito during before the marriage, ibig pong sabihin, kayo na pong dalawa ang nagmamay-ari nito. So kung misis mo, Ginoong Marcelo M., ay may minana na kayo ay kasal na, bago pa kayo ikasal, before the marriage pala. Halimbawa po, nagmana yung misis mo bago pa kayo ikasal. Pagkatapos eventually nagpakasal kayo, kayong dalawa po ang nagmamay-ari nito. As opposed to, kung yung mana na yun ay tinanggap during your marriage, siya lang ang nagmamay-ari niya. Usapang Legal. Lilinawin ko po na ang reckoning period ay hindi yung kung kailan actual na nakuha, no. Ito pong pagmamana ay nangyayari doon sa moment na namatay yung nagpapamana. So for example, yun pong si nanay ay namatay ng anong oras ngayon? 7:05, no? Ngayong gabi, kasi nagmamatter po yung yung death, yung oras ng kamatayan, ano. So 7:05 base doon sa kanyang death certificate ngayong gabi, October 30, 2024. Ngayon, ikinasal kayo kahapon, no? Ibig pong sabihin, no? Since kahapon kayo ikinasal, tinanggap during the marriage, kayong dalawa po ang solo lang po niya kahapon namatay. O tinanggap nyo ngayon, kasi ngayon namatay. So ibig pong sabihin, solong tagapagmana o solo ng nagmana. Ngayon, halimbawa po, namatay kahapon. Ngayon kayo ikinasal. Pagkatapos, nagkaroon ng settlement ng estate ng 2025 pa, no? Ito po ay ano ba 'yon? Say ngayon namatay, kahapon ulit-ulit Basta 'yon pong namatay ay tawag doon. Say for example, kahapon namatay. Ngayon kayo ikinasal. 2025
na settle yung estate, since kahapon namatay at ngayon kayo ikinasal, ito po ay pagmamay-ari, bagaman at during the marriage na tinanggap, ito po ay pagmamay-ari pa rin ninyong dalawa. Bakit? No? Bagaman at 2025 pa ninyo sinetal yung estate at nabahagi ang mga ari-arian. Pero, no, ay since namatay po bago pa kayo ikasal, kahapon namatay 'di ba? Tapos ngayon kayo kinasal, ilang oras lang ang diferensya, tinanggap na ninyo noong pagkamatay niya kahapon yung property, bagaman at yung physical na title o possession ng property ay hindi pa napupunta sa inyo. Therefore, no, kayong dalawa po ang nagmamay-ari, bagaman at tinanggap ninyo nakasal na kayo, no? Yung title o yung kasulatan nito ay tinanggap nyo during the marriage. Usapang Legal. Again, napakahalaga po yung oras ng kamatayan, dahil sa oras ng kamatayan doon kayo nagmamana or doon tayo nagmamana. Say for example, si A namatay 7:07, 7:08, no, kayo na ang may-ari ng property. Bagaman, no, at nasa pangalan pa ito ni tatay o ni nanay. Usapang Legal. I hope you're getting me. Komplikado po yung mga ganitong manahan. Napakahaba po nitong talakayan sa law school. Magandang gabi sa iyo, CJA Fernandez Moonbeats. Gayon din sa iyo, Valentina Milena Pon. Siya understood daw, sabi ni Enrique Alcantara. Thank you very much. Good evening, Attorney. Paniwala ko po, wala pong illegitimate children, only illegitimate parents. Ay tama po kayo. Kasi hindi po kasalanan, no, ng anak na ipanganak siya na hindi kasal ang kanyang mga magulang. Usapang Legal. Ira Maria Long, magandang gabi sa iyo. Magandang gabi din po sa inyo. Sandali muna, Ate Cathy Has. Nagme-message eh. Okay. Ito po yung wait ha. Ang dami kasing ang daming messages. Bakit pa tinatawagan niyo ako? Okay, tatawag ngayon. Okay. Magandang gabi po sa inyo. Rico Bagisi, Andy Marquez. Magandang gabi sa iyo. Thank you very much, Ginoong Rico Bagisi. Sa RHTV, tingnan natin ang DZRH News. Gian Michael de Polonia at CJ Fernandez, Ira Marialong at Marinette Garais. Thank you very much. Nanonood sa atin sa Bulacan. Mga taga-Kalumpit pala itong mga iba nating listener. Thank you so much po sa panunood dito sa DZRH. Okay. Thank you very much po sa inyong lahat. Ang dami pang messages na nami-miss ko, pero ulitin niyo po, no? Tumatakbo kasi, hindi ko mahabol. Usapang Legal. Okay, good day po, Attorney. Itatanong ko lang po sana kung if ang utang noong binata pa ang laging asawa ko ay liable pa din po ako, o anong klaseng utang ito? Naka-benefit ba kayo dito? If naka-benefit kayo dito, ang conjugal assets ninyo ay maaring maging liable dito. Yes. Maaring maging liable kung naka-benefit ang pamilya. Kung hindi naka-benefit ang pamilya at personal loan niya ito, say ginastos niya sa kapatid niya, ginastos niya sa pagpapaaral ng kanyang pamangkin, hindi po dapat managot ang absolute community assets sa utang. Magandang gabi sa iyo, Sans Pertes. At ito yung next question, Attorney. Paano po yung alahas na hulugan ng misis ko? Medyo mahilig po pala kasi sa alahas. Usapang Legal. Ito po ba ay inutang bago kayo ikasal? O kahit pa inutang during nakasal na kayo, no? Di po ba sinabi natin, ang alahas, no? Lahat po ng mga personal na yung properties or ari-arian na gamit sa mga personal na personal na gamit ng kanya-kanya natin ay sa atin lang po yun, hindi po yun conjugal. Pero ito pong alahas, bagaman at si Mrs. lang ang gumagamit nito, no? O bagaman at si Mr. lang ang gumagamit nito, ang alahas po ay bahagi ng conjugal or absolute community asset. Usapang Legal. Okay, so hayaan niyo po, Ginoong Fernandez, ipapaalala ko po kay Attorney Cam, no? Okay, so again, yung pong alahas ay bahagi po ng absolute community assets. Ibig pong sabihin kayong dalawa, kahit si Mrs. mo lang ang nagsusuot, o yung Rolex mo, Mister,
si Mrs. may-ari pa din yan, si Mrs. Kayong dalawa may-ari niya. Kaya hindi mo pwedeng ibenta basta-basta. Kaya ikaw, Mr. o Mrs., kapag bibili ng alahas at afford naman, no, huwag kayong mamroblema. Kayong dalawang nagmamay-ari nito. Kesa naman ibili niya ng bag, di ba? Kasi yung bag, personal na gamit yun, hindi pa siya nakaklasify as ano, no? Although parang investment kasi din ito, di ba? Yung bag, yung mga purses na mga mamahalin. Usapang Legal. Meron ngang purse, meron ngang bag na mas mahal pa, di ba? Mas mahal pa sa alahas. Di ba? Lalong-lalo na kapag kayo mga yung branded, di ba? Usapang Legal. Attorney, yung tatay namin, wala namang pamana. Ang nakuha lang namin ay burial at survivorship pension sa SSS na napunta sa nanay namin. Dapat ba ipambayad namin yung burial? Personal na utang kasi yung tatay namin at di naman kami nakinabang doon. Ngayon, sa amin sinisingil. Okay. Yung funeral assistance, as the phrase implies, ito po ay hindi pambayad ng utang na na-incur ng kung ano pa man. As the phrase implies, ito po ay assistance sa pagpapalibing, pagbuburol at pagpapalibing ng namatay na miyembro. Ngayon, ito po ay hindi nakukuha ng tagapagmana. Napupunta po ito sa kung sino man ang gumastos. Say for example, si Mr. ay namatay. Isang miyembro siya ng SSS. Namatay si Mr., walang pera ang kanyang pamilya. Therefore, yung matalik na kaibigan ni Mr. ang gumastos, no, sa pagburol at pagpapalibing sa kanya. Yun po mga resibo noon. Basta maipapakita noong kaibigan na gumastos, no, yun po ang dapat natatanggap doon sa burial or funeral assistance mula sa SSS. Kaya nga po, no, yung Mrs., kung si Mr. ang namatay, si Mrs. ay kailangan niyang mag-execute ng waiver at mayroon ding dalawang magte-testify na anong tawag doon, na ibig sabihin may affidavit of two disinterested persons magsasabi na itong kaibigan ni Sir yung na gumastos dito sa pagpapaburo at pagpapalibing nitong taong ito. Yan. Usapang Legal. Yun, mahalaga din po yun. By the way, yun pong survivorship pension ay napupunta sa intended recipient or beneficiary. Sa kaso, yung primary beneficiary ay ang asawa at ang anak. No? Basta minor de edad pa yung mga anak. No? Ngayon, nagiging bahagi lamang siya ng estate kapag wala pong primary at secondary beneficiary. Anong ibig sabihin nito? Kung walang ibang estate, walang ibang naiwang ari-arian ang namatay, wala na po dapat singilin pa or wala nang masisingil pa itong pinagkakautangan dahil hindi po namamana ang utang. Usapang Legal. Okay, attorney, yung inutangan ay namatay na dalaga pa. May tubo na 10%. Ang tatay ng namatay, sinisingil kami at pinatutubuan pa din. Tama po ba ito? Usapang Legal. Ang tanong, ito po bang patubo? Sabi niya 10%, ano pa, per month or per annum? No? Yun pong interest, hindi nyo kailangan bayaran kung hindi nasusulat. Ngayon, yun pong utang, syempre utang po ito may obligasyon na bayaran yung, may obligasyon pa rin kayong bayaran basta dahil ito pong pautang na ito ay magiging bahagi ng mamanahin or ng estate na mamanahin ng mga compulsory heirs nitong namatay na nagpautang. Usapang Legal. So again, kahit pa po namatay na yung nagpautang, yun pong pautang na yun ay kasama sa mamanahin nung mga tagapagmana nitong namatay na nagpautang. So kung sino man, sabi nyo single, di yung magulang po, no, yung magulang nitong nagpautang, yun po ang compulsory heir niya na naiwan. Ayan. Usapang Legal. Sans Pertes, magandang gabi sa iyo at sino pa ba itong mga nag-message na ito? Magandang gabi din sa iyo. Magandang gabi din sa iyo. Ito mga nanunood, si Albert Pazon, JB Turingan, Ed Kagindangan, Willie Navarro, Joey Moran, and Joan Brito ng Manila Bankers Assurance dyan sa Makati. Thank you very much, Sansar Pertes at mga taga Manila Bankers Assurance. Usapang Legal.
Okay, before we pause for commercial, ito po yung next question natin. Attorney, paano po kaya yung papa ko ay namatay na, may utang daw po siya, pero hindi naman po namin alam kasi wala naman pong kasulatan na may utang ang papa ko. Meron po kasing may iwan ang papa namin na property para po sa amin ng mama ko. Need po ba namin bayaran yon or hindi na po? Sana po masagot. Salamat po, always listening dito sa Kandihay. Kandihay is in Bohol, tama ba ako? Usapang Legal! Magandang gabi po sa mga taga Kandihay, Bohol. Pero kukunin na ba yan natin? Sasagutin ko muna, kung wala pong ebidensya o kasulatan at wala naman binanggit ang papa ninyo na may utang siya, proceed with the settlement of estate. Now, it's for the creditor, no, to say, oh, wait lang, may utang kami. Pero di po ba kapag ka nagsisettle kayo ng estate, yun pong kailangan ay duly notarized yung promissory note o yung kasunduan ng pautang. Without any evidence, no, without any document, malabo po yung pautang na yun. Usapang Legal! As you have said, hindi nyo naman alam, no? Kaya yung mga nagpapautang dyan, gawan po ninyo ng dokumento. Lalo na kung gusto ninyong mag-impose ng interest dahil hindi po pwedeng masingil ang interest kung hindi ito nasusulat. Usapang Legal! Magandang gabi sa iyo, Eds Maglakas. At syempre, paano po pag bag is age? Yun na nga, Gael, dapat magkaroon ng bagong desisyon o ng jurisprudence na naglilinaw dito kaso ka nga, kaya lang hindi ka naman married, Gael, di ba? Tama ba ako? Single pa to si Miss Gael, batang-bata pa. Mag-birthday po siya sa Lunes. Usapang Legal! Okay, ito muna. Saglit lang po tayo Flash Report! Flash Report! 5 biktima ng human trafficking na rescue ng NCRPO, isang Chinese na aresto. Bakit ba? Take 2! 5 biktima ng human trafficking na rescue ng NCRPO, isang Chinese na aresto. RH30 Eric Dastas, magandang gabi sa'yo. Attorney, magandang gabi po. Ito kapapasok-pasok lamang at ito'y sa panayam natin dito kay NCRPO Director Police Major General Sidney Hernia. Na-rescue nila ang 5 Chinese national na ikikinilalang sina Peng Hiao, 31 taong gulang, Wang Xia, 39 na taong gulang, Yang Long Tao, 29 na taong gulang, Ning Kuben, 32 anyos, at isang Kai Li, 35 taong gulang, at matapos pasukin nila na kasama ang Anti-Cybercrime Unit at Regional Intelligence Division o itong ARSOG o Regional Special Operation Group ng NCRPO, kung saan nga ay pinasok ngayon lamang itong Unit 3214 sa 32 floor ng Century Peak Tower dito sa lungsod ng Maynila. Ayon dito kay Director Major General Sidney Hernia, ay sinasaktan itong mga biktima nitong suspect na nakilalang si Hugh Tian, 20 taong gulang, at mga oras na ito, attorney, ay dumadaan pa sa proseso ang 69 na mga mga Chinese national din na kung saan ay sinasagawa ngayon ang masusing investigasyon ng National Capital Region sa pangunguna nitong si Major General Sidney Hernia. Tayo magbabalik pa sa ibang karagdagan ng balitang yan. Ito si Eric Testas para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Flash Report! Flash Report! Maraming salamat sa iyo, Eric Dastas. 5 biktima ng human trafficking na rescue ng NCRPO, isang Chinese na aresto. Maraming salamat sa iyo. Usapang Legal! Okay, magko-commercial na tayo, no, para sa pagbabalik natin yung mga ilan pang naiiwang mga questions ang sasagutin natin sa ating DZRH Malakas promo.
pwede pa ding managot ang conjugal assets kahit walang pahintulot sa pag-utang ang asawa kung blank. No? Binanggit na po natin yung kahalagahan, no, na nakabenepisyo, no, ang pamilya. Ipadala po ang sagot sa ating DZRH Dos Compañeros Facebook page at mamimili po ako ng isang mananalo tonight. Isama po ang inyong full name at inyong GCash number at syempre kung nasaan po kayo. Magbabalik pa po. Diyan lang kayo, Ginoong Peter Albia. Sasagutin ko kung may question kayo sa atin pong pagbabalik. Diyan lang po kayo. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Usapang Legal. Nagbabalik pa ang programang Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco at syempre tinatalakay po natin yung kung may pananagutan ka pa ba sa inutang ng asawa mo nung kayo ay single pa. Ayan. So again, yung ating pong malakas promo, ang tanong natin kung kailan ba maaaring managot yung community assets or conjugal assets, no, kung halimbawa ang utang ay wala namang pahintulot, no, nitong asawa. Again, inuulit po natin, maaring managot, no, ang conjugal assets sa utang, no, kahit pa walang pahintulot ng asawa kung ito ay nakabenepisyo dito ang pamilya, no. Kung ito ay para sa pansariling layaw lamang, no, maliban na lamang kung alahas po ang binili, ano. Kung ito ay pansariling layaw lamang, ipinang lakwatsa o ginamit sa kung saan, lalo na kung ginamit sa pagsusugal. Take note po, kapag ginamit sa pagsusugal, no, malinaw na hindi nakabenepisyo dito ang pamilya. At take note, no, ang talo sa sugal ay shouldered lamang nitong obligasyon lamang nitong nagpatalo, nitong nagsugal, no. Pero pag nanalo, pagmamay-ari, no, ng pamilya. Usapang Legal. O ng mag-asawa. Josefina Fajardo, magandang gabi sa'yo. At syempre pa, happy birthday sa'yo, Tita Sita Arevalo, gayon din sa'yo, Gael Enriquez, at nanunood pa rin sa atin. Basahin na natin at baka magtampo. Magandang gabi sa'yo. Pahabol na pagbati po sa mga taga-bank, Manila Bank Assurance, lalong-lalo na dito kay Diana Tehuico. Magandang gabi sa'yo. Ano bang basa dito? Toyiko ay Tayiko. Not so sure kung anong pronunciation dito, Miss Sanser Pertes. hindi ko alam i-pronounce. Usapang Legal. Magandang gabi po sa inyo. Mel Karandang, ang question na, attorney, tanong ko po paano kung ang isang tao ay may utang sa 5-6 at ito ay namatay na. Ano po bang gagawin dito sa naiwang utang? Siyempre, sisingilin po doon sa kung halimbawa may naiwan siyang ari-arian, doon po ikakarga. Pero kung halimbawa wala na siyang naiwang ari-arian, ay ipagpasa Diyos nyo na lang, no? Hilingin nyo na lang doon sa nangutang sa'yo na ipagdasal mo ko para pag panahon ko na ay maging mapayapa ang aking pag-alis, di po ba? Kasi wala kang mapipiga hindi po namamana yung utang, no? Again, hindi po namamana yung utang, kaya kung magkano lang po ang naiwan na ari-arian nitong namatay, hanggang doon lang po ang pananagutan ng kanyang estate. Hindi po, say for example, 1 milyon po ang pagkakautang, ang halaga ng kanyang naiwan ay 500,000 lamang. Yung 500,000 na naiiwan pa na hindi makakargo doon sa kanyang naiwang mga ari-arian, ay hindi mo po pwedeng pabayaran doon sa kanyang mga anak. Usapang Legal. Yun nga lang, yung mga naiwang mga anak, naiwang pamilya, bago po kayo magparte-parte ng mana, ay bayaran po muna ninyo yung mga mapatutunayan at alam naman ninyo na utang talaga ng namatay, na nag-iwan ng utang. Di ba? Okay, may question po dito, attorney, si Prom, attorney, legal po ba yung 7% penalty ng online lending company? Tapos pag delayed sa bayad, bukod pa po sa halos 50% na processing fee na kinaltas sa loan ko. Halimbawa po 14,500 yung loan amount, tapos na-receive is 9,740 na lang. Tapos ang ibabalik po ay 15,515. Na late po ako ng bayad, nagkaroon po ako ng late penalty na 715, tapos meron pa pong penalty interest na 400 plus per day. Parang sobrang laki naman po at hindi po makatao. Tama po kayo, hindi po makatao. Usapang Legal. I-double check po ninyo doon sa SEC kung meron po itong permit, meron po itong lisensya. Otherwise, ang bayaran lang po ninyo ay yung tawag doon, yun pong principal na pagkakautang ninyo. Hindi po talaga siya makatarungan. By the way, yung mga nangungutang po sa 5-6, unang-una hindi po ninyo kailangan bayaran yung interest
kung hindi po nasusulat yung stipulation na ito. Kahit pa meron kayong kontrata na may pautang pero hindi na isulat doon kung magkano kung hindi nakasulat doon na may interest, hindi po ninyo ito kailangan bayaran, yung interest na ito. Dahil kailangan po, sinasabi po ng batas na nasusulat, merong stipulation na pagbabayad ng interest. Without which, wala po kayong obligation. But then again, yun pong principal na pagkakautang bilang isang matinong Kristiyano o matinong tao, kung hindi man kayo Kristiyano, dapat po ninyong bayaran. Usapang Legal! By the way, yun po mga nasa ganito. Kahit pa po nasusulat ang interest, or stipulation ng interest, pwede po kayong dumulog sa korte para pababaan or hilingin sa korte na ibaba ang interest rate dahil unconscionable ito. Bagaman at wala na po tayong usury law, suspended yung implementation ng usury law, hindi rin po makatarungan. Nasabi po ng Korte Suprema, dapat ay makatarungan pa din. Wag naman yung abot impyerno ang pagpapataw ng interest. Usapang Legal! Totoo ka, ang bilis po ng oras. Attorney, tanong ko lang po, sana po ay masagot. Namatay po ang mama ko tapos hindi po niya alam, hindi po ito na pala yun, nabasa ko na pala yun. Thank you very much po sa pagsama ninyo sa akin, Janet Koo. Thank you very much sa tanong na sa ating DZRH Malakas Promo Question, paano pwede pa ding managot ang conjugal assets kahit walang pahintulot sa pag-utang ang asawa kung nakinabang ang pamilya dito. Ganon na ganon, Ang sagot, ang sagot ng ating texter, Nanala Tonight, kung napatunayan na ang utang ay napunta sa nakabenepisyo ang pamilya. Imelda Santo Domingo ng Pamplona, Camarines Sur, congratulations sa iyo. Ipapadala po ni Attorney Cam ang inyong premyo. Yung nagpa-follow up dito, yes po, ipa-follow up ko po kay Attorney Cam. Thank you very much po sa mga sumama sa atin tonight. Magsama-sama po ulit tayo on Monday. Same time, same station, same channel. Again, happy birthday sa'yo, Gael Enriquez at Tito Sita Arevalo. At lahat po nag-celebrate ng kanilang kaarawan. Nakasama ko po sa kabilang side, si Norman Moraga. Tama ba ako? Gayon din si JM Arroyo. Ako naman po, Attorney Rina Seco para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sumainyo ang mga